Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga nagagawa tayo na kapag pangit ang epekto, sinasabi natin na hindi na natin uulitin. Pero paano kung nasa harap mo na uli ang parehong sitwasyon? Kakalimutan mo ba ang pangakong hindi na mauulit o susubukan mong muli dahil baka maging maganda ang katapusan? Sabi nga, ang tunay na kaibigan, nagpapasaya, nagmamahal, nagpapaiyak, pero higit sa lahat ay nagbibigay halaga. Magkaroon man ng aberya, ang problema ay mabilis na naaapula. Ngunit may mga pagkakataon talaga na susubukin ang samahan hanggang sa sukdulan. Pagka ganon, masasabi ba na biktima sila ng mapaglarong kapalaran? Pakinggan natin ang bahaging ito ng buhay ng kabarangay natin na si Tonton. Dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, hayaan niyo po munang pasalamatan ko kayo sa pagbibigay daan para maibahagi itong kwento ko. Pagpalain po kayo ng Diyos, pati na ang mga tagapakinig ninyo. Isa po ako sa mga sumusubaybay at kabarangay. Malaking inspirasyon po ang mga napapakinggan kong kwento. Kaya naisipan ko na sabihin din ang kwento namin at baka may maibahagi din akong inspirasyon sa mga tagapakinig. Ako po si Anthony, pero Tonto na lamang po ang itawag ninyo sa akin. May negosyo po ako na isang mini grocery. Nagsimula lang po ako sa sari-sari store at pinagsumikapan ko pong hanggang sa lumaki. Sa ngayon ako po ay malapit nang mag 40 years old. Nangyari po ang kwento noong 20 taong gulang pa lamang ako. Mayroon po akong kaibigan, masasabi ko pong best friend siya. Siya po ay si Darling. Babae po siya at yun po ang ipinangalan sa kanya ng mga magulang niya. Kaedad ko po si Darling. Hindi naman po kami sobrang magkababata. Naging magkaibigan kami noong nasa grade 6 kaming pareho. Sa totoo lang po ay hindi ko na maalala kung paano kami naging mag-best friends. Basta sa sobrang tagal na po naming magkaibigan ay tinanggap na lang namin na mag-best friend kami. Wala kaming nililihim sa isa't isa, Papa Dudut. Parang alangan po, hindi ba? Sekreto ng lalaki sinasabi sa babae at ang sekreto ng babae sinasabi sa lalaki. Ganun po kami ni Darling. Kahit close kami at tinutokso ng mga magulang at kaibigan namin, ay hindi kami nagkakaroon ng atraksyon sa isa't isa. Papa Dudut, hindi po ako bading. Sa totoo lang po ay kilala lahat ni Darling ang mga crush kong babae. Hindi lang po siguro siya ang tipo ko at sigurado po ako na hindi din ako ang tipo niyang lalaki. Kasi mahilig po sa gwapo si Darling at hindi po ako yon. Hindi naman po ako sobrang pangit, pero aaminin ko po na hindi ako gwapo. Ewan po kung yon ang dahilan kung bakit lagi akong busted o baka hindi po talaga ako marunong dumiskarte. Pero si Darling po, sa dinami-rami nang sinabi niyang crush niya, ay talagang patay na patay siya sa isang transferee noong 4th year high school kami. Siya po si Ronnie. Malakas ang appeal ni Ronnie bukod sa talaga namang pong gwapo. Hindi nawala ang pagkagusto ni Darling sa kanya kahit nagkolehiyo na kami. Sa malapit lang din po kasi sa amin tumira ang pamilya ni Ronnie noong lumipat siya ng eskwelahan. At doon na sila nagsettle, Papa Dudut.
Uy, nakatulala ka na naman. Wala, may iniisip lang ako. Dapat naman. Kasi nakakatakot kung nakatulala ka pero wala kang iniisip. Katawa ka. Bakit di ka tumawa? Ha. Oh, happy? Hindi. Itong aga-aga, ang lakas mambasag. Sandali. Anong balita kay Course? Sinong course? Yung course na Corazon o yung course na Socorro? Namimiloso po ka na naman eh. Tinatanong ko lang para sigurado. Sino bang crush ko? Siyempre si Corazon. Si Aling Socorro, kaedad na ng nanay yun. Malay ko ba kung gusto mo yung motherly? Sige, pag ikaw ang nagtatanong, hindi kita ginaganyan ha. O, pakapikon naman. Baka pwedeng tumawa pag umaga. Haha. Oh, happy? Goyo. Karma mo yun. Oh, ano na? Ano? Nakakainis ka naman kausap eh. Ano ba yun? Ang gulo mo eh. Si Course na Corazon nga, anong balita? Hindi pa ba nakakarating sa'yo? Kaya nga nagtatanong ako eh. Huwag ka mabibigla ah. Ha? Ano nangyari sa kanya? Eh na nga ba kinakatakot ko eh. Yung reaction na yan. Sabihin mo na, ano, na paano ba siya? Wala namang nangyaring masama. Ang uwi mo naman. Ikaw ang OA. May pa wag kang mabibigla ka pang sinasabi dyan. Pinapangunahan lang kita. Ano nga ang balita sa kanya? May boyfriend na siya. Ha? O sabi ko huwag kang mabibigla eh. Ano, broken hearted ka na naman. Hindi ah. Hindi ko naman talaga siya gusto. Itsosero ka. Para saan yung binibigay mong bulaklak kung wala kang gusto sa kanya? Ano siya, santo? Sige, diin mo pa. Masakit na nga eh. Ikaw kasi, magde-deny pa. Kaya mo na lang si Course. Marami pang iba dyan. Sa sobrang dami, walang may gusto sa akin. Darating din yung para sa'yo. Iba na nga lang pag-usapan natin. Sige, si Ronnie naman. Wow, ang bilis kumambyo ah. Kanina lang nakikiramay sa akin, ngayon kung kiligin parang umiihi. Bastos naman ito. Anong masama sa kinikilig habang umiihi? Nangyayari naman talaga yun ah. Tumigil ka na nga. Si Ronnie may trabaho na din. Updated? Bakit? Sa'yo ba nag-apply? Sana nga sa akin na lang siya nag-apply. Hindi na kailangan ng interview at requirements. Oo, agad. Matamis na oo. Eto ka babaeng tao kung magpakita ng apeksyon sa lalaki. Naku, sa dami ng may gusto kay Ronnie, kailangan maging agresibo na ako. Sa tingin mo ba gusto ka ni Ronnie? Maganda naman ako ah. So sinasabi mong kaya ako busted kasi pangit ako? Hindi naman. Bakit ba bumabalik sa'yo? Ako na pinag-uusapan dito. O siya. So tingin mo gusto ka niya dahil maganda ka at tingin mo mahal mo siya dahil gwapo siya. Siyempre pati yung feelings. Assess mo muna yung feelings mo, baka hindi naman totoo. At si Ronnie, alam mo kung ilan na yung naging girlfriend at ilan beses na nakipaghiwalay sa girlfriend. Sige ka, baka isa ka sa maging numero. Alam mo nakakainis ka. Kung ganda mo lang ang basihan para magustuhan ka niya, aba matakot ka kasi mas marami pang mas maganda kaysa sa'yo. Ang nega mo. Hoy, gising! Totoo ang sinasabi ko. Basta, Basta, magiging kami. bahala ka nga. Ano, hindi ka ba bibili? Baka sabihin social tong sari-sari store ko. May security guard. No? Bawal na tumambay? Kainis ka. Soft drinks, tsaka yung tinapay na yun. Isa lang. Papadudot kung ako ay nawawala na ng pag-asa, si Darling naman ay punong-puno ng pag-asa. Naniniwala siya na magiging sila ni Ronnie habang ako nung panahon na yon. Pakiramdam ko ay si Course na ang huli kong liligawan. Sinabi ko na magko-concentrate na lamang ako sa tindahan. Baka sakaling pag yumaman ako, may magkagusto pa sa akin. Habang ako ay abala sa tindahan, si Darling ay abalang-abala kay Ronnie. Lahat ng pagpapapansin ay ginagawa niya. Pagkatapos mag-basketball ni Ronnie ay niyayaya niya sa tindahan ko para ilibre pa ng merienda. Yun nga lang ay maraming nakakaaway si Darling dahil madami talagang may gusto kay Ronnie. Pero handa si Darling. Daig pa niya ang bakod kong makapagprotekta kay Ronnie. Pati ako ay nadadamay kasi syempre hindi ko naman po pwedeng pabayaan lang ang kaibigan ko. Hindi naman po ako nakikipag-away, taga-awat lang po ako. Pero yung iba kasi ay agresibo, kahit ako ay inaaway. Nagbunga naman ang pagpapapansin ni Darling kay Ronnie dahil hindi nagtagal ay naging sila. Saksi naman po ako na hindi si Darling ang nanligaw kay Ronnie. Niligawan naman ng best
girlfriend ko. Kaya yung saya niya ay abot hanggang Kalawakan, Papa Dudut. Hoy, giraffe ka ba? Anong sinasabi mo? Yung leeg mo abot kabilang kanto eh. Tumigil ka nga. Umupo ka nga dito, darating yun. Alam ko darating siya dahil hindi niya ako matitiis. Oh, bakit kailangan mo pang sipatin? Malay mo, baka may biglang humila kay Ronnie. May nanghihila dyan? Oo, nung isang araw buti sakto nakita ko. Hinila siya, mabuti na lang nahila ko din pabalik si Ronnie. Ano ba yan? Nakakatakot naman yan. Ano yung nanghihila? Sino pa? Yung mga epal na may gusto kay Ronnie. Akala ko may elementong nanghihila. Tao pala. OA ka kasi. Bakit? Ako ibang experience ko dyan. Hinila ka din? Hindi nga. Tinulak ako. Tawang-tawa ka talaga ah. Ay, sorry. Ikaw kasi. O, kumalma ka na dyan. Ayun na si Ronnie. Ay, oo nga. Ronnie, nandito ako. May usapan naman kayo na dito kayo makikita, di ba? Oo. O, bakit kailangan mo pang sabihin na nandito ka? Aha! Natatakot ka na baka sa iba siya magpunta, no? Ang lakas mo talaga mambasag. Ako lang pupuntahan niya. Nino, Wala. Huwag mo nalang pansinin niyang si Tonton. kanina ka pa ba? Oo. Pasikat pa lang ang araw, naghihintay na yan sa'yo. Huwag mo nang pakinggan yan. Nambubwisit lang yan. Kararating ko pa lang. Etchusera. Ah, Ronnie, anong gusto mo? Maiinom na lang. May dala akong donut dito. Wow, donut! O bakit? Sa'yo ba binigay? Sa ating tatlo yan. O ano, pahiya ka no? San ka galing at may dala kang donut? Actually, nasagot mo na yung tanong. Galing akong tindahan ng donut, tapos bumili ako kaya may dala akong donut. Ay, eto na ang soft drinks. Huwag ka na nga maingay. Nag-uusap na kami oh. Salamat, Ton. Eto, donut, kuha ka na lang. Salamat. Sarap niyan. Kumusta ka? Okay naman. Huwag ka ngang epal. Hindi ikaw ang tinatanong ko. Kumuha ka na nga tapos doon ka na sa loob. Baka nakakalimutan mong ako nagbabantay ng tindahan. Tatawagin na lang kita pag may bumibili. Oo, di mas naistorbo kayo pag nag-uusap kayo tapos may bibili. Okay lang na nandyan si Tonton para madinig niya ang sasabihin ko. Sa akin? Nakakainis ka na. Siyempre sa akin. Ano ba yan, Ronnie? May gusto akong sabihin. Teka, kinakabahan ako. Kinakabahan o nag-a-anticipate? Huwag mo sirain ng moment. Ay, sorry. Sige, wag niyo na lang ako pansinin. Darling, Yes, Ronnie? I love you. I love you too. Ano to, kayo na? Tayo na ba? Kung sinasagot mo na ako, Oo! Oo! Masaya ako para kay Darling, pero syempre mas masaya siya para sa sarili niya. Nakamit na niya yung matagal na niyang pangarap. Syempre din po ay hindi nawawala ang mga galit kay Darling dahil kay Ronnie. Yung mga bitter na hindi sila ang niligawan. Naging masaya ang samahan nila. Yun nga lang ay hindi na sila madalas na tumatambay sa tindahan ko kasi lagi na silang nagde-date sa labas. Pero paminsan-minsan ay nakakasama nila ako kung may mga lugar na pupuntahan. Sabi ni Darling para daw malibang ako dahil sa wala akong partner. Mas na-stress po ako kasi silang mag-partner, ako naman ay mag-isa. Isa po akong third wheel pero pinipilit namang iparamdam sa akin ni Darling na belong ako at hindi sabit lang. May mga moments sila pero sinisiguro ni Darling na may mga moment kaming dalawa at may moments kaming tatlo. Kaya masasabi ko na masaya ako sa concern ni Darling sa akin at masaya ako sa happiness niya. Pero syempre kahit masaya ako, para sa kanila ay hindi pa din ako nagkulang ng paalala kay Darling na huwag maging mapusok. Hanggang sa nangyari ang isang bagay. Papadudot nagkita kami ni Darling pero hindi siya yung usual na Darling na nagpupunta sa tindahan ko. Parang may mabigat siyang bitbit na hindi maintindihan. Para siyang balisa.
Kinabahan ako at parang alam ko na, pero ayaw kong tanungin. Gusto ko na siyang magsabi kasi baka naman mali ako. Nung handa na siyang magkwento, sinabi na niya ang isang pasabog. Papa Dudut, buntis po si Darling. Hindi niya namalaya na 2 buwan na pala ang tiyan niya. At kahit may kutob na ako, pero parang huminto pa din ang paghinga ko sa mga nadinig ko. Pero hindi po ako nagpapahalata. Kailangang mukhang malakas ako para sa kanya. Baka pag naawa ako sa kanya ay lalo siyang madown, kaya pinilit kong pagaanin ang usapan. Pinakalma siya at saka kami nag-usap ng masinsinan. Tinanong ko siya kung alam ba ni Ronnie, hindi pa daw. Yon ang ipinayo ko. Masaya ako na sa akin niya unang sinabi, pero kung may unang dapat makaalam, yun ay dapat na si Ronnie. Kasi silang dalawa ang may gawa ng nangyari. Sinabi ko na dapat mag-usap sila para maiayos at maplano ang susunod na gagawin. Handa ka na ba? Oo. Mag-relax ka lang ha? Oo, pero natatakot ako. Saan? Sa pwedeng mangyari. Ano naman ang mangyayari? Hindi ko alam. Basta sabihin mo ang lahat. Sige, pero bubuelo ako. Oo, kung paano mo gustong sabihin, bahala ka. Basta masabi mo. Salamat, Ton. Ano ba? Magkaibigan tayo, no? Natatakot ako. O, balik sa umpisa. Kumalma ka at sabihin mo lang sa kanya. Sige. Hi guys! Maiwan ko muna kayo. Anong nangyari dun? May gagawin ata sa loob. Ah, okay. Kamusta ka? Anong plano mo bukas? Plano? May pupuntahan ka ba bukas? Wala. Punta tayo sa Pangasinan. Dalawin natin ang mami ko. Talaga? Sige. Sunduin kita ng 5:00 ng umaga. Oo, maghahanda na ako ng maaga. Ang tagal ko nang hindi nakikita sila mami eh. Sakto naman. Sakto? Oo. Oo nga. Ang tagal nang wala nila mami dyan eh. Mas gusto niya kasi sa probinsya. Mas maganda naman kasi sa probinsya. Talaga ba? Mas gusto mo sa probinsya? Ha? Kahit saan basta magkasama tayo. Kasi kung mas gusto mo dun, para kang si mami. Alam mo ba na hindi talaga kami taga Pangasinan? Ngayon ko lang nalaman. Hindi kasi natin napag-uusapan ng mami mo eh. Maynila talaga kami. Kaso bumili sila mami at daddy ng lupa sa Pangasinan at nagpatayo ng bahay nung ipinagbuntis ako ni mami. Bakit daw? Kasi mas maganda daw ang hangin sa probinsya pag nagbubuntis. Maganda daw sa bata. Tama naman sila doon. Siguradong matutuwa si mami. Hindi niya alam na luluwas ako dun eh. Tamang-tama nga eh. Anong ibig mong sabihin? Ronnie, buntis ako. Ano? 2 buwan na. Bakit? Anong bakit? Paano ka nabuntis? May dumalaw na anghel. Seryoso ka ba? Hindi pa ako handa. Paanong hindi? Nung ginagawa natin, naisip mo ba yan? Anong gagawin natin? Pag-isipan natin. Mabuti pa uuwi na muna ako. Bukas na tayo mag-usap. Mabuti pa nga, para kaharap din ang parents mo. Sige, magkita na lang tayo ng 5:00. Sige, alis na ako. Mag-ingat ka. Kamusta? Anong sabi niya? Magkikita kami bukas. Pupunta kami sa Pangasinan sa mami niya. Ay, salamat naman. Salamat din. Teka, anong oras kayo magkikita? 5:00 ng umaga. Nako, umuwi ka na't matulog. Maaga pala kayo bukas. Oo nga. Sige, uuwi na ako. Masaya si Darling sa mga nangyari. Sumakto pala na gustong dalawin ni Ronnie ang mami niya sa Pangasinan. Parang pinagtagpo ng panahon ang mga sitwasyon. Ang dasal namin ni Darling na mga oras na yon, sana'y matanggap ng maayos ng mami ni Ronnie ang lahat. Kung hindi man ay sigurado naman ako na hindi pababayaan ni Ronnie si Darling. Dumating ang kinabukasan habang nagbubukas ako ng tindahan ay inisip ko kung nasundo na ba ni Ronnie si Darling. Sumikat na ang araw, kampante na ako na nasa kalagitnaan na ng biyahe si Darling.
Pero nagulat ako nang nakita kong parating si Darling. Una ay nakala ko na hindi sila natuloy. Yun pala ay hindi siya sinipot ni Ronnie. Hinintay niya si Ronnie pero hindi dumating. Tinatawagan niya pero patay na ang telepono nito. Tinakbuhan siya ni Ronnie. Nagtiwala ako kay Ronnie na hindi niya gagawin yon kay Darling pero mali ako. Nagkamali kami pareho ni Darling. Hinanap namin si Ronnie pero walang nakakaalam kung nasaan siya. Lahat ng kilala niya, lahat ng pinupuntahan niya ay walang makapagsabi kung saan namin siya makikita. Ibig sabihin ay tumuloy sa Pangasinan si Ronnie. Hindi para dumalaw kundi para magtago. Hindi naman alam ni Darling kung saan sila sa Pangasinan. Wala na ring tao sa bahay nila. Si Ronnie na lang naman ang nakatira doon kaya wala talagang magsasabi kung nasaan siya. Papadudot, iyak ng iyak si Darling. Nade-depress na siya, parang iba na ang tumatakbo sa isip niya. Darling, uminom ka muna. Salamat. Mag-relax ka lang ha. Tonton, ano bang nangyayari sa akin? Relax ka lang. Kasalanan ko to. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Mas lalo ka lang malulungkot niyan eh. Anong gagawin ko? Wala na bang balita kay Ronnie? Hindi siya sumasagot sa mga tawag at text ko eh. Ano bang nangyari kay Ronnie? Napakaduwag naman niya. Tatakbuhan niya responsibilidad niya. Kasalanan ko to. Kung merong may kasalanan dito, dalawa kayo. Kaya wag mong sarilinin. Hindi kasi ako nag-iingat eh. Tumigil ka na nga. Pinahihirapan mo lang sarili mo eh. Hahanapin natin siya. Paano? Nagtago na siya. Kahit magtago siya, hindi siya makakatagal. Lalabas at lalabas siya. Hayaan mo na siya. Hayaan? Paano ka? Paano yung dinadala mo? Bahala na. Bahala na. Nasabi mo na ba yan sa mga magulang mo? Pag nalaman nila to siguradong itatakwil nila ako. Kaya mabuti pang mawala na din ako. Ano bang sinasabi mo? Tumigil ka nga dyan. Ano bang gagawin ko? Sinira ko ng buhay ko. Sinira mo na nga, wawasakin mo pa. Mas mabuti kung ayusin mo yan. Paano? Ipapalaglag ko to? Matakot ka sa Diyos. Kung itutuloy ko siya, wala nang mangyayari sa akin. Hindi kasalanan ng bata ang mga nangyayari. Kasalanan ko na nga eh. Ang tigas ng ulo mo. Naiinis na ako sa'yo ah. Kaya pabayaan mo na lang ako. Sige, yan ba gusto mo? Sira ng buhay ko. Paano maaayos kung ganyan ka mag-isip? Ano ang gagawin ko? Huminahon ka muna, tsaka tayo mag-iisip. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Sige, ipahinga mo na muna yung isip mo. Hayaan mo na lang ako mag-isip. Pag napahinga ka na, tsaka mo ako tulungan mag-isip. Tonton, Ano yun? salamat ah. Kaya nga tayo magkaibigan, di ba? Para magtulungan. Gusto ko na talagang mamatay. Pero dahil sa'yo napipigilan kong sarili ko. Madami pang pwedeng gawin. Tapos dun ka agad tumalon sa pagpapakamatay? Magulong isip ko eh. Hindi ko akalain na mangyayari sa akin to. Ang naiisip ko lang dati mahal ko si Ronnie at mahal ako ni Ronnie. Hindi pala. Kung wala siyang paninindigan, hayaan mo na siya. Iba ka talaga kay Ronnie. Ikaw, napaka-responsable mo. Maswerteng mapapangasawa at magiging anak mo. Sa palagay mo ba? Oo, mabait ka pa. Mga tanga lang yung mga nambasted sa'yo. Ganun na lang gawin natin. Oo. Ha? Anong sabi mo? Ganun na lang ang gawin natin. Gawin ng ano? Papanagutan ko ang batang yan. Ha? Ako ang tatayong tatay sa bata. Ano bang sinasabi mo? Seryoso ka ba? Oo, yun ang naisip ko. Nasa sayo na kung papayag ka. Alam ko, pangit ako. Hindi yun. Hindi ko iniisip yan. Ang ibig ko lang sabihin, kung seryoso ka,
Gagawin mo yun para sa akin? Para sa inyo. Tonton. Hindi kita pinipilit ha. Salamat, Tonton. Payag ako. Salamat talaga. Kung kailangan natin magpakasal, sabihin mo lang. Pero sa ngayon, kahit hindi tayo makasal, gagawin ko ang responsibilidad hindi man ng asawa, kundi responsibilidad ng isang ama. Salamat, Tonton. Papa Dudut, para hindi masira ang dignidad at reputasyon ni Darling, ay nagpakasal kami sa huwes. Hindi ko alam kung naniniwala ba talaga ang mga magulang niya na ako nga ang tatay ng bata. Pero hindi na sila nagsalita pa. Hinayaan na lang nila ang mga nangyayari. Mas importante talaga sa kanila ang hindi masira ang pangalan ng pamilya nila. Nagsama kami ni Darling noon. Sa bahay siya tumira pero magkahiwalay kami ng kwarto. Siyempre kaming dalawa lang ang nakakaalam na hindi kami magkatabi. Pero gaya nga ng sinabi ko ay ginagawa ko lang ang responsibilidad ng isang ama. Alagang-alaga ko si Darling at makalipas pa ang 7 buwan ay manganganak na si Darling. Isang malusog na sanggol na babae ang lumabas. Magandang bata pero wala akong pakialam kung sabihin nila na hindi ko kamukha. Bakit ba? E di kamukha ng nanay niya. Para malapit sa pangalan ni Darling ay pinangalanan namin siyang Honey. Papa Dudut, naalala ko noong habang nanganganak si Darling, grabe, hindi ako mapakali sa ospital. Pakiramdam ko talaga ay anak ko ang lalabas. Pero para sa akin, ako talaga ang tatay niya. Dahil magkahiwalay kami ni Darling ng kwarto ay salitang kami sa pagbabantay. Pero mas ako ang napupuyat dahil sa umaga si Darling naman ang talagang nakatutok kay baby. Papa Dudut, para sa akin ay sulit lahat ng puyat ko dahil napakalapit sa akin ni Honey. Mas close pa siya sa akin kesa kay Darling. Kaya naman kami ang magkasama sa tindahan. 2 taon na ganoon kami at hindi napagod. Parang energy drink si Honey kapag nilalambing na niya ako. Hindi naman nagsiselo si Darling pag sa akin lagi sumasama si Honey. Mas natutuwa pa nga siya kapag nakikita niya kami na ang saya-saya namin. Nung naglalakad na ang anak namin ay mas mahirap na dahil malikot na. Pero ang maganda kay Honey, pag napapagod na ako at sinasabi ko sa kanya na pagod na si tatay, titigil naman siya. Pero pag hindi siya tumigil, magpapatay-patayan lamang ako. Kaya susugod siya sa akin at yayakapin ako habang umiiyak. Pag nakikita ni Darling ang eksenang yun ay tawa siya ng tawa. Napakabait at napaka-sweet na bata. Sa edad niyang yun ay marunong nang makinig at marunong nang magmahal si Honey. Ang dami naming plano ni Darling para sa baby namin. Nag-iipon kami ng pera pareho para sa kinabukasan niya. Para kaming isang pamilya na masaya. Hanggang sa may dumating na hindi inaasahan. Darling, ako na munang tatao dito sa tindahan habang tulog si Honey. Matulog ka na din. Sabayan mo na si Honey para makapagpahinga ka. Ang dami mong bilin ah. Sinasabi ko lang. Sige ka, pag nagising si Honey hindi ka na makakatulog. Nako, sigurado naman ako na hindi mo matitiis na hindi alagaan si Honey. Eh paano, napakalambing na bata. Nakakatuwa nga kayong tingnan eh. Ay, napakabait na bata. Mana sa'yo. Talaga ba? Oo naman. Buti pala may nakuha sa akin. Yung itsura kasi lahat sa'yo eh. Mas kamukha siya ni Ro. Sorry. Totoo naman, kamukha siya ng tatay niya. Ikaw nang tatay ni Honey. Malalaman pa din niya ang totoo. Pero pag bali-baliktarin mo man, ikaw nang kilalang ama ni Honey. Ako din. Ano man ang mangyari, anak na ang tingin ko sa kanya. At hindi magbabago yun. Salamat. Hindi. Salamat. Salamat sa'yo. Ano ba yan? Ayokong umiyak ha, ang aga-aga. Matulog ka na nga doon, tabihan mo na si Honey. Oo nga. Sige, mamaya ako naman ang tatao dyan. Kasi sigurado, sa'yo na naman tatakbo si Honey pagkagising niya. Oo nga, kaya matulog ka na. Good morning. Tonton, Oh, bakit? Anong ginagawa mo dito?
Nandiyan ba si Darling? Pwede ba, Ronnie? Umalis ka na nga. Huwag ka namang gulo dito. Gusto ko lang siya makausap. Hindi siya makikipag-usap sa'yo. Bakit ikaw ang nagdidesisyon? Dahil wala ka ng halaga dito. Pwede ba tawagin mo na lang si Darling? Umalis ka na. Darling! Huwag kang maingay. Natutulog ang anak ko. Anak mo? Kanino? Wala ka nang pakialam dun. Umalis ka na. At huwag ka nang babalik dito. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakakausap si Darling. Bakit ka pa ba bumalik? Maayos ng buhay nila. Nila? Teka sandali. Ibig sabihin itinuloy ni Darling ang pagbubuntis? Hindi siya nagpalaglag? Kung makapagsalita ka parang wala lang sa'yong salitang nagpalaglag ah. Tao ang pinag-uusapan. Matakot ka naman sa Diyos. Oo na. Sige na, tawagin mo na si Darling. Wala nga sila dito. Hindi ka pa rin nagbabago. Halata ka pa rin magsinungaling. Umalis ka na nga. Nanggugulo ka dito eh. Hindi ako aalis. Gusto mo ba tumawag pa ako sa barangay? Sige, kung gusto mo ng eskandalo. Umalis ka na! Tonton! Sino ba kausap mo? Wala. Diyan ka lang. Darling! Huwag kang maingay. Darling, nandito ako! Sino ba yan? Ronnie? Ako nga! Hayop ka! Darling, wag na. Hindi worth it. Paalisin mo na lang siya. Darling, gusto lang kitang makausap. Pagbigyan mo naman ako. Umalis ka na kasi. Wala ka ng lugar dito. Darling! Ayaw ka niyang makausap. Tonton, kakausapin ko siya. Ha? Ako nang bahala dito. Sige, bantayan mo na muna si Honey. Papa Dudut, pinayagan ko din silang magkausap. Ayaw ko sana pero naisip ko din na para magkaroon na sila ng closure. Habang nag-uusap sila ay pinagmamasdan ko ang anak ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, noong dumating si Ronnie ay natakot talaga ako. Parang pakiramdam ko ay ilalayo niya sa akin sina Darling at Honey. Pero nilakasan ko ang loob ko. Alam na ni Darling ang gagawin at sigurado akong tinatapos na ni Darling ang ugnayan nila. Pero mali na naman ako, Papa Dudut. Matapos nilang mag-usap ni Ronnie ay umalis si Ronnie. Akala ko ay ayos na. Pero kinausap ako ni Darling sa napagkasunduan nila. Papa Dudut, ang sakit-sakit noong sabihin sa akin ni Darling na sasama siya kay Ronnie. Na-realize na daw ni Ronnie ang kamalian niya. Kaya gusto na niyang makipagbalikan kay Darling. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko, Papa Dudut. Pero alam ko na hindi galit ang nararamdaman ko noon kay Darling. Mas galit ako kay Ronnie. Pero hindi ko kayang magalit kay Darling. Lalo na pag naiisip ko si Honey. Pero para akong pinagsakloban ng langit at lupa. Parang sasabog ang puso ko. Ronnie! Oh, Tonton, bakit? Anong bakit? Tinatanong kita kung bakit ka nandito. Dahil sa'yo. Oh, anong kailangan mo? Umalis ka na uli sa lugar na to. Ano? Seryoso ka ba? Mukha ba ako nagbibiro? Bakit? Nabili mo na ba tong buong lugar? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo ah. Ano bang problema mo? Ikaw! Pwes kung problema mo ako, wala akong magagawa. Ako wala akong problema. Oo, wala kang problema kasi ganyan ka naman. Pag nagka-problema na, iiwan mo. Sino ka ba ha? Ano bang pakailan mo sa akin? Sa'yo wala. Sa pamilya ko meron. Pamilya? Sinong pamilya mo? Kung hindi mo pa alam at hindi pa nasabi sa'yo, kasal na kami ni Darling. Alam mo, kung magtitrip ka, wag ako. Hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko. Sa itsura mo, pakakasalan ka ni Darling? Oo, hindi ako kasing gwapo mo. Pero responsable ako. Oh, edi ako na ang hindi responsable. Okay ka na? Magiging okay ang lahat kung lalayuan mo na si Darling. Sino ka para magdikta sa akin? Bakit ka ba bumalik pa? Bahay namin to, kaya babalik ako kung kailan ko gusto. Kung ayaw mo ako makita, ikaw ang umalis. Sinabi na sa akin ni Darling na niyayaya mo siyang umalis dito. Oh, ano ngayon? Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Kasal na kami. Asawa ko na siya. At masaya na ang pamilya namin. O sige, sabihin na nating totoo na kasal na kayo. Kasal lang kayo, pero hindi mo siya naging asawa. Siraulo ka pala eh. Kung sira ang ulo ko, ikaw baliw. Baliw ka para paniwalaan na mahal ka ni Darling.
Panakip butas ka lang. Gago ka! Darling, bakit ka nandito? Dahil sa ginagawa mo. Anong ginagawa ko? Sinabi ko na nga ba? Sa itsura mo kanina pag alis ng bahay parang mag-iskandalo ka eh. Kakausapin ko lang siya. Pero siya nagsimula eh. Tonto naman. Kailangan mo ba maging sinungaling? Nakita ko ang lahat. Ano bang sinasabi niyan, darling, na nagpakasal na kayo? Pasensya ka na hindi ko agad nasabi sa'yo. Sasabihin ko sana ngayon kung hindi siya naunang nagpunta rito. Ayan na, sabihin mo na. Oo, nagpakasal kami. Pero para lang hindi ako itakwil ng magulang ko dahil sa pagbubuntis ko. Darling, anong sinasabi mo? Ikaw naman ang namilit na magpakasal tayo ah. Oh, ngayong malinaw na, siguro naman tapos na to. Darling, ano tong ginagawa mo? Tama si Ronnie. Ginawa nga kitang panakip butas. Patawarin mo ko. At nagpapasalamat ako sa lahat. Ngayon nandito na si Ronnie. Hayaan mo na kami. Darling naman, ano ba nangyayari sa'yo? Pwede ba tama na yung paawa mo? Alam mo naman na hindi ka mahal ni darling. At hindi ka niya minahal at mamahalin sa paraan na gusto mo. Wala akong ibang hinihingi, kundi ang respeto. Hindi nawawala ang respeto ko. Pero hindi kita pwedeng mahalin bilang asawa. Darling, Sorry, Tonton. Noon ko pa gustong sabihin sa'yo to eh. pero hindi mo sinabi. Dahil ayoko masaktan ka. Sa palagay mo ba na hindi mas masakit tong ginagawa mo? Sorry, Ton. Sorry? Nagsusorry na yung tao. Tanggapin mo na, tapusin na natin ang usapan na to. Ano darling, sasama ka ba sa akin? Oo, aayusin ko lang ang mga gamit. Bilisan mo. Sige na, nakakaya na sa mga kapitbahay itong nangyayari. Oo, Tonton, halika na. Umuwi ka na din. Tonton, saan ka pupunta? Hayaan mo na siya. Sige na, kunin mo na ang mga gamit mo. Halos magunaw ang mundo ko, Papa Dudut. Napahiya ako sa lahat ng mga nasa paligid sa mga ipinamukha sa akin ni Darling. Sa buong panahon ng pagsasama namin ay hindi niya pala ako minahal. Hindi po kami magkasama sa kwarto dahil gusto ko siya ang magsabi na handa na siyang magsama kami. Pero hindi ko siya pinilit. Kahit ganoon ang sitwasyon namin ay inakala kong may pagmamahal nang nabubuo si Darling para sa akin dahil sa ginawa ko. Akala ko tulad ko ay matututunan naming mahalin ang isa't isa dahil nga sa isa na kaming pamilya. Pero mali pala ang iniisip ko. Masyado akong naghangat. Napakalaki ng pagkakamali ko sa ginawa kong pagtansya sa sitwasyon naming dalawa. Tanggap ko na noon na wala na nga sigurong magkakagusto sa akin. Pero hindi ko naman po inaasahan na ganoon din pala ang tingin ni Darling na wala akong matatanggap na pagmamahal sa kanya. Pero dahil nga po sa naramdaman ko noon mula nang maging isang pamilya kami ay naging masaya kami sa araw-araw at doon nagsimula ang ilusyon ko na may pagmamahal nang nabubuo para sa akin ang puso ni Darling. Ang hindi ko po matatanggap ay yung nawala na rin si Honey sa akin. Siya na kasi ang buhay ko, Papa Dudut. Hindi ko siya tunay na anak pero mas higit pa doon ang nararamdaman ko. Mahal na mahal ko ang anak ko. Pero wala akong habol. Kahit kasal pa kami ay hindi naman ako ang biological father ni Honey. Kahit nagmumuka akong tanga, ay nagmamakaawa ko kay Darling noon na huwag na silang umalis. Sobrang pakikiusap ko at para akong nanlilimos ng pagmamahal sa mga taong minahal ko ng lubos. Pero buo na ang isip ni Darling. Desidido na siyang sumama kay Ronnie. Kung ano-ano na po ang naglalaro sa isipan ko ng mga panahon na yon dahil sa mga nangyayari. Papa Dudut, hindi man lang naibalik ni Darling sa akin ang pagmamahal na ibinigay ko ay hindi ako namilit na maramdaman din yon pabalik. Pero ang pagmamahal ko sa anak namin ay alam kong buong buo dahil mahal na mahal din ako ng bata. Ako na ang kinikilalang ama ni Honey at paano na siya kung hindi na niya ako makikita? Paano na ang anak ko? Kaya para kung batang humahagulhol sa harapan ni Darling habang nakaluhod. Abot-abot ang pagmamakaawang ginawa ko. Habang iyak ako ng iyak ay nakaupo lang si Darling at tahimik. Walang sinasabi.
Nang magkalakas loob siya ay sa kanya sinabi ang isang bagay na ikinagulat ko. Isang bagay na hindi ko alam kung ikakatuwa ko ba o ikakalungkot. Tonton, Bakit nandito ka pa? Ang tagal ko sa labas, akala ko nakaalis ka na. mag-usap muna tayo. Bakit? Hindi mo pa ba nasasabi lahat? Tonton, please. Ano pa? Hindi pa ba sapat? Patayin mo na lang kaya ako. Tonton, ayoko maghiwalay tayo ng ganito. O ayan, masaya na ako. Sige na, alis na. Hindi ako aalis. Ikaw ang bahala. Parang awa mo na, Tonton. Awa? Naawa ka ba sa akin? Naaawa ka ba sa anak mo? Anak mo din si Honey. Huwag mo na akong paikutin. Ang tagal ko nag-ipon ng tapang sa labas. Kaya umalis na kayo habang kaya ko bang tiisin tong sakit. Pag-usapan natin to. Ibabalik ko lang uli. Baka pwedeng maawa ka naman sa akin. Huwag ka namang ganyan. Huwag akong ano. Tonton. Mali ba tong nararamdaman ko? Baka nga. Sinabi mo pala kanina na ako nagpilit na pakasalan ka at akuin ang responsibilidad sa bata. Patawarin mo ko. Nabigla lang ako. Ako din, nabigla lang. Nabigla lang ako na akuin ang responsibilidad para saluhin ang karangalan mo. Nabigla lang ako! Hindi totoo yan. Bakit? Hawak mo na rin ang utak ko? Ikaw na rin na nakakaalam kung ano at anong hindi ko nararamdaman? Tonton, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Pwes, nasaktan mo na ako kaya okay na. Tapos na kaya sige na. Maging masaya ka sana. Tonton, iiwan ko sa'yo si Honey. Ano? Iiwan ko siya. Bakit? Alam kong mahal mo siya kaya magiging magandang buhay niya sa'yo. Iiwan mo sa akin ang bata? Anak mo siya. Anak mo din siya. Iiwan ko na siya sa'yo para hindi ka malungkot. Alam ko na malulungkot kapag nawala siya kaya iiwan ko siya sa'yo. Ano bang sinasabi mo? Ikaw ang nanay niya. Ayaw mo ba siya dito? Gusto ko. Pero baka ikaw naman ang hanapin niya. Hindi niya ako hahanapin. Noon pa nakikita ko na ikaw lang ang lagi niyang hinahanap eh. Kaya mong matiis na hindi siya isama? Kung ayaw mo siya dito, doon ko na lang siya iiwan kila sa Alma. Hindi na siya kayang alagaan nila nanay at tatay. Ayun! Sinasabi ko na nga ba eh. Ano? Iniiwan mo sa akin ang bata hindi dahil sa malulungkot ako. Iniiwan mo siya sa akin dahil ayaw mo talaga siyang isama. Hindi totoo yan. Darling naman, kilala kita. Kilalang kilala. Kung ayaw mo sa kanya, di wag. Madali lang namang sabihin. Ano ang totoo, darling? Bakit mo iiwan ang bata? Para sa'yo. Yung totoo! Oo na! Ayaw isama ni Ronnie ang bata. Kinikilabutan ako sa inyo. Itinatapon niyo ang sarili niyong anak. Ano bang gusto mo? Hindi ba gusto mo nandito si Honey? Ayan na! Iniiwan ko na sa'yo. Ano pa bang gusto mo? Ang gusto ko, huwag kang umalis. Dito ka lang. Magpakita ka sa anak mo habang lumalaki siya. Hindi nga pwede! Sige, yan ang gusto mo? Sige, sa akin na si Honey. Baka nga mas maging hindi maganda ang buhay niya kung ang mga kagaya niyo magiging magulang niya. Sige na, iwan mo na si Honey. Umalis ka na at huwag na kayo magpapakita kahit kailan. Tonton! Sayang naman ang luha mo kasi wala namang ibig sabihin. Kaya itigil mo na. Naiintindihan kita. Patawarin mo ako. Paalam, Tonton. Lumipas po ang 2 taon na inalagaan at tinaguyod ko si Honey. Ang mga magulang ni Darling ay malapit lang sa amin. Hindi ko ipinagdamot sa kanila ang apo nila. Naintindihan nila ang sitwasyon ko. Alam nila na sinalo ko ang responsibilidad para huwag masira si Darling at dahil doon ay malaki ang utang na loob at respeto nila sa akin. Tuwang-tuwa sila kapag kinakausap sila ni Honey. Natutuwa din ako dahil napakadaldal ng bata. Ikinakatakot ko na baka isang araw natanungin na niya kung nasaan ang nanay niya. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba ang totoo o magsisinungaling ako. Hindi po kasi ako magaling magsinungaling.
lalo na sa isang bata. Pinipilit kong alisin sa isipan ko yon at isa pa po kahit imposible ay ipinagdarasal ko na huwag na sana niyang malaman ang tungkol sa katotohanang hindi ako ang tunay niyang ama. Pero karapatan po niya yon, kaya gulong-gulo po ang isip ko. Matalinong bata pa naman si Honey. Malaki-laki na din po ang naipon ko para sa future ni Honey ng panahon na yon. Nakakuha na ako ng mga educational plan hanggang sa magkolehiyo siya. Papadudot, nag-iisip ako noon kung darating man ang araw na malalaman niya ang lahat ay hindi ko alam kung handa ba ako. Sana lang ay handa ako pagdating ng araw na yon. Pero ng oras na yon ay yung hinaharap na muna ang iniintindi ko kung paano ko pa maibibigay ang lahat para maging masaya at mabuting tao siya. Hindi ako napapagod sa pag-aalaga sa kanya at lalong hindi ako napapagod na mahalin siya bilang karugtong ng puso ko bilang anak ko. Anak, maglaro ka lang dyan ha. Nandito lang si tatay. Punta ka lang dito pag may kailangan ka ha. Mag-aayos lang ng tinda si tatay. Tonton, Po? Darling? ako nga. Ba't ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Gusto ko kayong makita. Ano na naman to? Darling naman! Gusto ko lang kayong makita. Kumusta? Huwag mo akong kamustahin. Anong kailangan mo? Ano to? Bumabalik ka para kunin si Honey? Hindi ko siya ibibigay. Tonton, makinig ka muna. Hindi! Ngayon ihaharang ko ng sarili ko. Ipaglalaban ko si Honey hanggang kamatayan. Tonton, hindi ganun. Nasaan na si Ronnie? Ano na naman ang naisip niya? Ngayon gusto naman niya na si Honey naman ang kunin niya? Wala si Ronnie. So ikaw na lang isinangkalan niya para agawin ng anak ko. Hindi ako papayag. Hindi ko kukunin si Honey. Eh anong kailangan mo? Gusto lang kitang kumustahin. Gusto ko lang makita si Honey. Huwag ngayon. Ihahanda ko muna siya bago kanya makita. Baka mabigla ang bata. Naiintindihan ko. Pero gusto ko may kasamang abogado. Abogado? Alam ko ikaw ang nanay at hindi akong biyolohikal na ama ni Honey. Kaya alam ko malakas ang laban mo. Pero hindi ako susuko ng ganun lang. Ipaglalaban ko si Honey. Ipaglalaban ko ang anak ko. Tonton, hindi ganun. Hindi ko babawiin si Honey. Mabuti naman. Mabuti at napapangatawanan niyo ang pagkawalang kwenta niyong magulang. Huwag niyo nang sirain ang buhay ng anak ko. Maayos ang buhay niya. Tinatanggap ko lahat ng sinasabi mo. Patawarin mo ko. O nasan si Ronnie? Nasa bahay nila? Wala siya. Umalis na siya. Nasa Amerika na. Ano? Iniwan niya ako. Hindi niya daw ako kayang buhayin. Ano? Nagsisisi na ako sa mga nagawa ko. Tulungan mo akong pagaanin ng sakit. Hinihiling ko lang na mapatawad mo ko sa lahat ng mga maling nagawa ko sa'yo. Masama akong tao. Naiintindihan ko kung hindi mo ako mapapatawad. Pasensya ka na. Salamat ulit sa lahat. Aalis na ako. Sandali. Sige. Pinapatawad na kita. Salamat, Tonton. Sige. Pupuntahan ka na lang namin ni Honey sa inyo. Hindi ako sa bahay uuwi. Bakit? Saan ka nakatira ngayon? Hindi ko pa alam. Kakagaling ko lang sa Pangasinan. Pinaalis ako ng mami ni Ronnie. Bakit hindi ka sa inyo umuwi? Galit sila nanay at tatay sa akin eh. Sobra-sobrang kahihiya na daw ang inakyat ko sa kanila. Naiintindihan ko din sila. Kasalanan kong lahat ng to. Inaamin ko. Kanino ka tutuloy? Bahala na. Anong bahala na? Nahihiya din ako sa ibang kamag-anak ko dahil sa mga nagawa ko eh. Kaya sigurado galit din sila sa akin. Paano? Magrerenta ka na lang? Hindi ko kaya. Wala naman akong naging trabaho eh. At wala din akong ipon. Teka, ano bang sinasabi mo? Magpapalaboy ka? Hindi naman siguro.
Mag-iisip lang ako kung saan ako pwedeng makituloy. Sige, babalik na lang ako pag pwede ko nang makita si Honey. Sandali. Sige, pwede mo nang makita si Honey ngayon. Nasa loob siya, naglalaro. Talaga? Salamat, Tonton. Papasok na ako ha. Iwan ko lang muna yung mga gamit ko dito. Akin na, ipasok na natin. Hayaan mo na para mabilis ko na din mabitbit mamaya pag alis. Ipasok na natin. Dito ka na muna magpalipas ng araw hanggang wala ka pang matitirhan. Ha? Sandali, lalabas ako dyan para matulungan kita. Pero Tonton, nakakahiya na. Kung ngayon ka pa mahihiya sa dami nang nangyari sa atin, parang huli na. Kaya huwag ka nang mahiya. Hindi ka naman iba sa amin. Uy, huwag kang umiyak. Haharap ka sa anak mo. Baka makita ka niyang ganyan. Anong isipin nun? Salamat, Tonton. Maraming salamat. Papa Dudut, hindi ko pa din natiis si Darling. Sa bahay na siya tumuloy at hindi ko na din siya pinaalis pa. Madali naman siyang natanggap ni Honey, siguro'y lukso ng dugo at natatandaan pa niya ang nanay niya. Wala nang naging balita kay Ronnie. Mula nang umalis ito papunta ng Amerika. Natanggap at napatawad na din si Darling ng mga magulang niya. Napatawad nila si Darling para na rin sa apo nila. Papa Dudut, ilang taon na ang lumipas at nagamit na lahat ni Honey ang mga educational plan na kinuha ko. Patapos na siya ng kolehiyo. Magdedebut na siya sa susunod na taon at syempre pinaghahandaan ko yon ng sobra. Gusto kong maganda ang debut ng anak ko. Sa dami ng taon na lumipas ay nanatili kaming magkakasama sa isang bahay nila Honey at Darling. Hindi pa din kami nagkaroon ng relasyong mag-asawa. Pero nanatili kaming matalik na magkaibigan pa rin dahil sa aming anghel. Si Honey ang nagsilbing napakalaking blessing ko. Dahil ang dating sari-sari store ko ay isa ng mini grocery. Yan po ang kwentong pag-ibig ko, Papa Dudut. Hindi man naging successful ay naging masaya pa din ako dahil sa pag-ibig na ibinibigay sa amin ni Honey at sa pag-ibig namin ni Darling kay Honey. Maraming salamat po, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tonton. Mayroong matandang kasabihan na kapag may hinahanap ka at hindi mo makita, sasabihin sa iyo. Kung ahas lang ang hinahanap mo ay malamang ay natuklaw ka na. Ibig sabihin noon ay nasa harapan mo na lamang pala ang hinahanap mo pero hindi mo pa makita. Ganyan din ang nangyari kay Darling, ang tamang tao pala ay nasa harapan na niya pero hindi niya pa pinansin. Dahil ang atensyon niya ay nasa iba na hindi naman nagpakita ng maganda pero nabulagan siya. Kumbaga nasa kamay na niya ay binitawan pa niya para humawak ng iba na mas naakit siya. Minsan ang isang magandang regalo ay hindi laging nasa kumikinang na pambalot. Dapat ay buksan mo muna ito para makita ang nilalaman. Hindi yun nagawa ni Darling pero pasalamat siya dahil kung wala si Tonton at iniwan niya ang anak niya sa kung kanino o kung saan ay baka hindi naging kasing ganda ang kinabukasan nito. Kaya maliit man o malaki ay dapat nating laging pahalagahan ang mga nagagawa sa atin ng iba. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.